siyang kimi kung titingnan, kusang lumalabas ang itinatagong tikas kapag kinakailangan. Para sa ibang pamilya, kayamanan ang pagkakaroon ng isang ama na tulad niya. Ang haligi kasi ay siya rin mismong ilaw. Sa ganitong sitwasyon, maging maliwanag pa rin kaya ang tatag ng kinabukasan ng isang tahanan? Sa liblib na lugar sa Tingman, Aborlan, Palawan namin nakilala ang 32 taong gulang na si Mang Renante. Po, masaya kami. Lagi po kami magkasama kahit saan. Pinapasyal ko po ang mga anak ko kung ano pong may mga palaro dyan, kung saan, kung anong hiningin ng mga anak ko, binibigay namin. Bilang padre de pamilya, mabigat daw ang krus na nakaatang sa kanyang balikat. Krus na pilit niyang kinakaya sa bawat araw na dumaraan. Tay Renante, ano po yung nahuli po ninyo ngayon? Ito lang po talaga, ito. Ito lang, bisugo. 3 piraso. Ano na pong plano po ninyo sa mga nahuli po ninyo? Hindi na rin to pwede na ibinta kasi 3 lang talaga. Ipaulam ko na lang ito sa mga pamilya ko para may laman ng sikmura nila. Yun na talaga ang kaya lang itong ikuha ng sa huli ko. Kahit ilang oras po ako sa laot, ito na talaga ang binigay ng Panginoon. Kapag matumal ang huling isda, pagbabalat ng niyog ang nagiging katuwang ni Mang Renante. Ngunit hindi raw ganito ang nakagisnang senaryo ni Mang Renante. Kung hindi dahil sa isang kaganapan, nagbago ang kapalaran nilang mag-anak. Naghiram ako ng motor ng biyanan ko para lang po ihatid ang anak ko. Tapos, yun na po, nagkabanggaan po kami. Alam ko pa ng ganun nangyari. Sana hindi na sana ako magmotor, pero wala na po, huli na po ang pagsisi. Akala ko po habang buhay po kaming masaya. Kaya sa isang iglap lang po, nawala na ang lahat. Nagmistulang isang gulay ang kabiyak ni Mang Renante matapos ang aksidente. Ngayon po, ang asawa ko ngayon, yun na po, hindi na po makalakad. Ang kabiyak niyang katawan, yung mata, ilong, lahat. Kasi mula ulo hanggang paa po, hindi na po niya magalaw. Nalulungkot daw po siya dahil dati po si mama po yung nagagawa, ngayon po si papa na po. Mas lalo raw tumibay ang pagsasama ng mag-asawa, lalo na't si Mister na ang nagsisilbing paa at kamay ng imbalidong misis. Pag time, kung gusto po niya na magpasal-pasal, kahit dito lang po sa likod ng bahay, tinutulak-tulak ko po kasi pag time pong hindi mo siyang pagbigyan, magsasabi po yan siya na iyon lang po ang kuha niya po niya, kaligayahan. Kaya binigay ko po ang kaligayahan niya para masaya lang po siya. Thank you. Na siya naging asawa mo. Thank you raw po sa kanya na siya ang naging asawa ni mama. Nagpasalamat po kami kahit na ganyan ang asawa ko. Ang importante, magkasama po kami habang buhay po. Pero may mga pagkakataon daw na hindi na pinapayagan si Mang Renante ng kanyang asawa na mawala sa paningin nito. Dahil ang pag-alis-alis ni Mister sa kanilang tahanan para maghanap buhay, tila pinagmumula ng selos ni Aling Cecily. Gustuin ko po sana na hindi lang mapalayo sa tabi niya, kaso kaya lang po wala talaga po. Kung lagi po ko sa kanya, paano po kami makakain? Minsan na rin daw niyang tinangkang magpakalayo-layo. Naglaro sa isip niya ang takasan ang problema.
Gayunpamay, nanaig pa rin sa kanya ang puso ng isang dakilang ama. At pasalamat din pa po sa Panginoon dahil po binigyan po niya ako ng mahaba pang pasensya para po na hindi ko po iwanan ng asawa ko. Kaya po pinangako ko po sa sarili ko na habang may buhay po ako, alagaan ko po ang asawa ko. Dahil hindi ikaw na hindi raw po siya iniwan. Kaya ako po nasasabing idol ko si Papa kasi sa lahat ng lalaki si Papa lang ang napili ni Mama. Tapos hindi niya iniwanan si Mama maski nagkamawi siya. Papa, si Mamang. Lagi ko po rin po sinasabihan na magtiis na lang po tayo. Kaya importante, magkasama pa rin tayo at binigyan rin po tayo ng na binigyan ka pa rin niya ng buhay na nakita po rin niya kami at mga anak niya. Wala na nga raw mahihiling pa si Mang Renate sa Puong May Kapal. Isang napakalaking biyaya na ang ipinagkaloob nitong ikalawang buhay sa kanyang asawa. Dalangin na lamang ni Mang Renante na sana'y malambat naman niya ang pag-asa na matagal nang naging mailap sa kanya at sa kanyang mag-iina. Wish ko Abangan para saan ang mga palangganang ito. Wish ko lang talaga.